Okay, mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Batiin natin ang mga naka-online na kaagad nating mga viewers natin. Kanina pa naghihintay nitong ating regular na programang magandang araw, Pilipinas at mundo. Alam ko, kanina nyo pa to inaabangan. Ah, nagkaroon tayo ng technical problem kanina kaya hindi tayo nakapag-live kaagad. Ngayon, nakita ko si Kabunyog Lita Siron, Kabunyog Bombi Bispina Ubas, kay Din Job, kumusta po kayo? Sa mga iba pa nating viewers na nanonood sa atin ngayon, dito po sa ating laging inaabangan na programang Magandang Araw, Pilipinas at Mundo. Pag-usapan natin itong naganap na rally sa Cebu. Nung isang araw, nung February 25, nag-rally ang mga Duterte doon sa Cebu. Tinatawag nilang prayer rally daw na hindi naman prayer rally, kundi political rally. Sa katunayan, sa nasabing rally, mga maaanghang na namang salita. Mm, ah, Maanghang na namang salita ang binitiwan ni Baste Duterte, anak ni Digong Duterte, kontra hindi lang kay Marcos Jr. kundi kay Martin Romualdez. Sa katunayan, mas maaanghang ang mga tirada niya kay Martin Romualdez. Bakit si Martin Romualdez ang pinupunteriya nitong ni Baste Duterte? Sa katunayan, kahit si Digong, ah, sa rally sa Cebu City, lumambot si Digong kay Marcos Jr. Hindi naman kay Marcos Jr. ang atake ni Duterte. Sabi nga ni Duterte, wala naman akong nakikitang masamang ginagawa si tinutukoy niya si PBBM. Ang may nakikita daw siya yung mga nasa baba. So ang tinutukoy niya malamang itong sila Martin Romualdez. At tinira nga ni Baste Duterte itong si Martin Romualdez. Mamaya ipapanood ko sa inyo. Grabe yung mga sinabi ni Baste Duterte kay Martin Romualdez. Kasi ito naman talagang si Martin Romualdez ang makakalaban ng kanyang kapatid. Siyempre, alam naman ng mga Duterte na ang nag-ambisyon ng todo, itong si Martin Romualdez. Ano ba naman kay Marcos Jr.? Si Marcos Jr. nakaupo na siya 2022 to 2028. Ang pinag-uusapan na dito, yung post 2028. Sino ang mauupo pagdating ng 2028? Ay syempre, itong si Martin Romualdez nag-aambisyon. Ay ano na sila na ang nandyan sa Malacanang, alangan namang ibibigay pa nila yan sa mga Duterte. Ay di ang gawin nila, palakasin na yung kanilang hold sa puder, at sila na uli ang magpatuloy na humawak ng pwesto sa gobyerno tapos ang panahon ni Marcos Jr. O yan ang iniisip ni Romualdez ngayon. Kung malakas man si Sara Duterte, kaysa sa kanya, di pahinain. Paano papahinain si Sara? O di tapyasan ng pondo para walang magamit na pondo bago ang 2028. At siya naman, punduhan ng pondo at malaking pondo ang ibibigay sa kanya para magamit niya sa pagpapakilala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya nga ngayon, kaliwat kanan ng mga ayuda, laging may litrato ni Martin Romualdez. Yan, lahat ng mga ini-inaugurate na mga proyekto, lahat ng mga proyekto ng DSWD, mga financial assistance, ayuda o kung anuman, laging nandyan si Martin Romualdez. Yan ang ginagawa ni Martin Romualdez para mapalapit siya sa tao kasi malayo siya sa tao Sa survey, mas sila Tulfo, Sara Duterte at saka si Leni Robredo ang nangunguna. So ang iniisip ni Martin Romualdez, dapat siya makahabol. Makakahabol lang siya kung makikilala siya ng tao. At makikilala lang siya ng tao kung magbibigay siya dito ng mga proyekto, ayuda. Ganyan naman ang politika sa Pilipinas Kaya ginagamit ng todo ni Martin Romualdez ang kontrol nila sa pundo ng bayan, mga kabunyog, ginagamit nila ito ng todo para ginagamit nila ito ng todo para maka
makilala talaga si Martin Romualdez at gusto nilang pilayan si Sara Duterte. Kaya galit na galit itong sila Baste. Galit na galit itong sila Baste kasi ang matinding na tumitira sa kanilang kapatid, hindi naman si Marcos Jr. kundi itong si Martin Romualdez. Kaya ito ang sabi ni Baste, mga kabunyog, mga kababayan, panuorin natin. Tawag na scammer at sinungaling ni Davao City Mayor administrasyon at liderato ng Kamara. Kaya si Mayor Baste, binanatan din si House Speaker Martin Romualdez. Isog lang ka kay speaker ka karon, speaker lang ka kay tungod ang igagaw din mo presidente mauna. Wala pang reaksyon sina Pangulong Marcos Jr. at House Speaker Romualdez tungkol sa mga tirada ni Baste. Ayan, narinig nyo? Speaker ka lang daw. Ano ba yun? Naging speaker ka lang dahil ang pinsan mo presidente. Yan ang totoo. Ayan. Ano pa bang sinabi? Ayan, ito. Speaker Martin Romualdez. Isog lang ka kay speaker ka karon, speaker lang. Malakas ka lang kasi speaker ka ngayon. Naging speaker ka lang dahil pinsan mo ang presidente. Yan ang totoo. Speaker Martin Romualdez. Isog lang ka kay speaker ka karon, speaker lang ka kay tungod ang igagaw din mo presidente mauna. Galit talaga si Baste. Ha? Una ang sinabi ni Baste. Sabi ni Baste, matapang ka lang kasi speaker ka. Ay, ganoon din naman kayo eh. Ha? Ganoon din naman kayo. Ha? Itong si Digong, matapang lang naman yung tatay mo dahil presidente siya. O ngayon, ano siya, di ba? Takot sa ICC. Matatapang din lang kayo, lalo na yung tatay mo dahil presidente siya. Ganyan naman eh. Ganyan naman yan. Tama yung sinabi mo. Matapang si Romualdez ngayon kasi speaker siya. O, ganyan talaga ang buhay. Weather lang, di ba, mga kabunyog? Yan talaga eh. Ngayon, sabi niya, naging presidente ka lang dahil ang pinsan mo ay naging speaker ka lang dahil ang pinsan mo presidente. Yan ang totoo. Eh, kahit naman nung panahon ng kahit naman nung panahon ng tatay mo, bakit ang kapatid mo na si Pulong nakakuha ng 51 billion sa pondo ng Kamara doon sa distrito niya, sa first district ng Davao? Sige nga, Baste, sagutin mo. Bakit malakas ang kapatid mong si Pulong? Bakit malakas ang kapatid mong si Pulong sa Kamara noon? Na kahit hindi naman siya speaker, kahit hindi naman siya mataas na opisyal ng Kongreso, pero 51 billion pa rin ang nakuha niya. Bakit? Sagutin mo nga, Pulong. Yung totoo yung totoo, Pulong. Bakit yung kapatid mo, Pulong, Baste pala. Bakit yung kapatid mo, Baste, hindi naman speaker noon, pero noong taong 2020 hanggang 2022, ang nakuha niyang budget sa kanyang distrito ng Davao, first district, ay 51 billion. Anong dahilan, Baste? Bakit? Bakit nga nakakuha ng 51 billion ng kapatid mong si Pulong? Dahil anak kayo ng presidente. Yun din yun. Ganyan din ngayon kay Martin Romualdez eh. Tama ka. Ngayon naman, pinsan ni Martin Romualdez ang presidente, o di sila naman. Ganyan talaga kayong mga trapo eh. Di ba? Kala mo naman kung makapagsalita ka, hindi rin kayo ganyan. Di ba? Ganyan din naman. Ganyan din naman eh. Nung panahon ng ama mo, ganyan din kayo. Bakit ang laki ng budget ng Davao noon? Dahil presidente ang ama mo. Sinagot na nga ni Dennis Staples eh. Dahil presidente ang tatay nila. Di ba? Ngayon, hindi na presidente ang tatay nyo. Si Marcos Jr. na. Siyempre, sila Marcos na ngayon,
Ganyan talaga eh. Buhay-buhay, ano nang, weather-weather lang. Yan ang totoo dyan. Kaya itong si Baste, si Baste, mainit ang, ano ngayon, mainit ang ulo kay Romualdez. Kasi, parang dati, sigurado na si Sara para sa kanila, sa mga Duterte, na ito na ang presidente sa 2028. Biglang sinisira ni Romualdez ngayon ang diskarte. Sinisira yung diskarte ni Sara. Pinipilayan ang Duterte para sa 2028 at nag-aambisyon si Romualdez. Kaya si Romualdez ang tinik sa ambisyon ni Sara na maging presidente sa 2028. Yan ang totoo. Kaya mainit ang dugo ni Baste. Nanlilisik ang mata eh. O, tingnan nyo. Speaker Martin Romualdez. Isog lang ka kay speaker kakaron, speaker lang ka kay tungod ang igagaw nimo presidente mauna. Galit na galit ano. Tingnan mo, tingnan yung mukha Galit na galit talaga ano. Yan Ito kasing pamilyang ito, nasanay sila na hindi sila nasasapawan. Mga kabunyog. Nasanay sila na ito, si Baste, spoiled brat, si Pulong, spoiled brat, si Duterte, hari ng Davao. Nasanay silang sa ganun. Ngayon, nasapawan sila eh. Nasapawan. Yan yung kaya galit na galit sila kay Martin Romualdez. Di ba? Anyway, ganyan talaga. Hindi sanay itong mga Duterte na masapawan eh. Nasapawan sila ngayon. Ayan. Okay, mga kabunyog mga kababayan, yan po ang ating naging topic. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.